Mahal na Pangulo, sana po makarating po ito sa iyo na ito po si Ronald B. Siahay, dinampot po ng mga kapulisan dito sa Surigao na diplomat po ito. Walang diplomat na pwedeng huli. Pagiging ni Duterte, ang galit sa bayan, galit sa kapayapaan yan. Ngayong pasayro sa inyong pamilya, bulok niyo kanilo, libo inyong talabanot. Di ba niya ako sundin ninyo ha, di ba niya pangayo na mo, pasayro sa inyong pamilya. Kay kulok, pag inyong kaldero, wak mo yun. Wala pilis natin, kurikulan ko talo, iduhan niyo na pamilyo. Mansa na espada kahoy? Dili na kahoy. Wala namin. Grabe na nag-discriminate ninyo sa amo ha. Bahay ni Dato Adlaw. Yan na po guys, pinatulan na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet. Ano no? Ikuha na sa tubig. Kung sa kanya. Kuha na sa tubig. Suga, gipot na namin. Yun, di pa lumabas yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso laban sa grupo ni alias Dato Adlaw, pero parang naparalisa na ngayon ang kanilang akampo dahil una pinutulan ng kuryente, pangalawa pinutulan ng linya ng tubig at pinagbawalan sa kapitbahay kahit mag-igib ng tubig. So, sa pagbaklas sa isinagawang checkpoint nitong grupo ni Dato Adlaw, matinding babala yun sa PNP. No? Grabe, yung sigaw niya. Sinagawa na, ito ba'y palatandaan na kailangan talagang isarado na ang naturang lugar, ang pinagkukutaan itong alias Dato Adlaw dahil pinutulan na ng kuryente, hindi na sila makapag-live, no? At pinutulan din ng linya ng tubig. At kung maalala ninyo, ang mayor, ang hippie, ang provincial director, pumunta doon sa area pero ayaw nitong kampo nila ni Dato Adlaw na lalabas para makipag-usap. No? Ito ang bahagi. Mansa na espada kahoy? Nagtanong ang mayor kung ano ba yan umanong kanilang itak. No? Kahoy ba? Dili na kahoy. Hindi daw umano kahoy. Pagtawag ko naman ng media para ibawa ng subuan. Ano? Media. Ha? Pagtawag ko naman ng Susunod pa media pa nga. So nag-request ang kampo ni Dato Adlaw na tatawag daw ng media. Talawan ka mo? Talawan, di ba mo talawan? Hindi mo din storya mo. Magigis na lagi ko mo. Ano kinang naman ng media? So makipag-usap kayo, sabi ng mayor, makipag-usap kayo. Bakit kailangan pa ninyo ng media? Hindi mo ka masidiri, pero ikaw na lagi. Dili kayo mo suyod diha. Sabi ng mayor na di siya papasok sa area nila ni Dato Adlaw. At kung maalala nyo yung isang video na inilabas natin galing sa kampo nila ni Dato Adlaw, papayag sila na papasok pati pulis pero walang baril na dadalhin. Samantalang ang kampo nila ni Dato Adlaw ay may mga mahahabang mga itak na dala. Iya naman. Kung dili ka masulod, di ba? Pag mo pugos. Yun, matatapang talaga itong mga miyembro ni Dato Adlaw. No, sabi nila sa mayor na kung di ka papasok, di daw umano nila pipilitin. Hindi naman pugos kung dili ka masulod. Pero, dili po. So sabi ng mayor, mag-usap tayo. Ang problema nitong grupo kasi di na kumikilala sa batas dahil para sa kanila tapos ang 50 taon nag-expire na umano ang batas sa may ipakita akong video sa inyo yung nahuli na walang lisensya ang motor, nag-expire na umano ang batas sa bansa at ang umiiral na batas yung batas na nila. Ayun ang problema. Kung naniwala ka sa sarili mong kasinungalingan, you are living in the world of fantasy. No? So, tuloy natin. Hindi ganahan dito para formal istorya.
Oh. Sabi ng mayor na sa labas makipag-usap, pero sabi ng mga kaanib nitong grupo ni Dato Adlaw, alias Dato Adlaw, kailangan talaga papasok para magiging formal. Oh. Kalinaw maghang atong katuyuan ini. Dili man mi manghilabot ang amo kalinaw. So kapayapaan ang hindi daw umano sila dahil kapayapaan talaga para sila. Ano kuan ini? Dili man sa mosulod. Oh, kay gusto niya diri ang So sabi ng babaeng ito, iwan ko kung ang kinikilala ba nilang Reyna, di daw umano papasok yung mayor. dato ang bai ang ilang Hindi yung Reyna, dahil yung bae nila, yun ang Reyna. Gusto nila na ang dato at ang bae yung lalabas para makipag-usap. pagawason, dili man na pwede. Di daw umano pwede sa sarili nilang batas sa grupong ito, di daw maaari na lalabas yung dato at yung bae. Tag-iya sa ancestralan. Dahil yung dato, kung maalala ninyo, ang mga legitimate na officers ng tribo sa Caraga Region, Surigao City, nagpahayag na itong grupo ni Dato Adlaw ay huwad na tribo daw. Pero sabi nila, sila ang may-ari umano sa mga lupain. Signatory? Dili na pwede. Yung Reyna ang signatory nila, di pwedeng lalabas. Oo. Yun. Nagsisigaw na ang Reyna nila. Yung, ang sigaw niya, mag-resign ka, Mayor. Bumaba ka sa pwesto. Grabe, ano? May lugar dito sa Pilipinas. Wala kayong lugar dito sa Pilipinas, sabi nila. Pwede. Si Mayor lang. Ito, dumating na ang PNP Provincial Director itong isa, hippie. Ang Mayor. Si Police Colonel Warren Dablo, PNP Provincial Director. Dili pwede. Dili. So sabi ng Mayor, kayo ang lalabas. Hindi daw maari, di daw maari. Paano ngayon? Na laman na itong kanilang tinitirahan, wala palang building permit. Pwede. Itong ang nagsalita dito, parang kabusis na ito ni alias Dato Adlaw, di po ba? Sundon susundin ang batas ng Diyos. Di ba? Gusto nga rin, nag-deploy kami para ma-inform ang tibuok katawan pag-implement sa batas sa Diyos. Yan ang problema dahil gumagawa kayo kasi ng sarili ninyong gobyerno at nagsagawa kayo ng pagsasarado sa mga establishmento dahil sa akala ninyo na kayo na ang batas. So narinig ninyo yung nagsasalita, kabusis talaga yon ni Dato Adlaw. Sabi niya, pasok kayo, dito tayo sa loob, mag-usap. Ito na, gitanggal na. Ito, dahil nandito tayo, malapit na kasing eleksyon. So, kung makita ninyo, may checkpoint na isinagawa yung PNP. Pero bawal, lalo na sa civilian, magsagawa ng sariling checkpoint. Yon ang checkpoint ng grupo ni Dato Adlaw. Pero dahil meron silang sariling batas, yon, na di naman sang-ayon sa batas natin, so tinanggal yung kanilang pinagbabaklas yung checkpoint nila. Kaso ka mo. Gitanggal na nila. Ito na mga rebuildi sa ating bayan. Yung mga pulis, tinatawag na nitong babaeng ito na ang mga pulis pa ang rebelde sa ating bayan daw. Galit sa kapayapaan.
galit sa kapayapaan. May kaso kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines. May kaso sa Tribal Government of the Philippines sa kanilang sariling korte siguro. Ikarga ko nun yung patrol car. So, tawag na ang pulis ng patrol car para dalhin nila yung pinagbabaklas nila na may tarpaulin. Ikarga niyo. Naikarga. Tingnan natin. Darating ka mo sa ombudsman. Akala ko ba, di sila naniniwala ng batas sa gobyerno? Kahit nga, di ba, noong nakalipas na video na makita niyo dito, kahit nga umano Supreme Court, hindi sila under sa Supreme Court. Pagkatapos, ngayon, darating kayo sa ombudsman. Sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Ba't tawag kayo ng Supreme Court? Di po ba sabi ninyo, sa grupo ninyo, na walang kapangyarihan na ang Supreme Court sa inyo mismo? Ignorance of the law. Ginagamit pa itong prinsipyo ng ignorancia juris niminet excusat. Alam ng batas. Really? Alam nilang batas sa corporate law. May nagsabi na hindi nila alam ang batas pero may narinig natin na alam naman nila yung corporate law o mano. Liabilities kayo. Ini kamo sa ancestralan. Yan. Tinig yan ni Dato Adlaw, ha? Nasa ancestral land umano. Aw kamo mo. So, galing din sa mga pulis, sasampahan kayo ng kaso. File. Kamo mo file kay. So, ito din ang hamon ni Dato Adlaw. Sige, kayo ang magsampa. Ngayon, patong-patong na mga kaso na isinampa laban sa kanila. At posibleng madagdagan pa. At ang madagdag, wala yung piyansa. Okay, tuloy natin. Existing kamo, organisasyon na mo versus gobyerno. Wala basa ka. Wanin niyo basahan ng batas sa Diyos? Pag-improve sa Di daw umano binasa yung batas ng Diyos. Siguro ang tinutukoy niya yung nakasulat sa tarpaulin sa isinagawa nilang checkpoint. mga katawan para magkamot ang kalinaw. Kinsang galit sa kapayapaan, galit sa bayan. Karon makita nato. Ngayon mo pasaylo sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribo inyong kalabanot. Nako, ito na ang banta ni Dato Adlaw. Hingi kayo ng patawad sa pamilya niyo kung kinakalaban ninyo ang tribo. Di ba niya ako sulti ninyo ha? Di ba niya pangayo na mo, pasaylo sa inyong pamilya. So, tandaan ninyo ang sinabi ko, sabi ni Dato Adlaw, hingi muna kayo ng kapatawaran sa pamilya ninyo. Kay kulop ang inyong kardiro, wa mo rights. So, ang PNP pa ang walang kapangyarihan daw ayon sa kanya. So, ang hirap talaga kung maniniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. You are living in the world of fantasy. No? So, di ba? Yun lang. Paglabas ninyo sa area ninyo at pagsarado ng iba't ibang establishmento dahil sa inaakala ninyo na wala ng kapangyarihan ang gobyerno para sa inyo dahil ang kapangyarihan na ninyo mismo ang masunod. Kaya yun ang dahilan na may nakita ako sa video na motor single na mayroong sariling fleet number na sila. Okay, tuloy natin. For administrative, for ignorance of the law, excuses no one is above the law. Galit na si Dato Adlaw. Mahal yung pamilya ng kung makatas. Perpetual disqualification kayo, infra law. May perpetual disqualification daw ang pulis. Ay nagiging huwis na din siya. Kawawa ka nung daw. Bumaba ka, Mayor! Bumaba ka! Yun. Gusto nilang mag-resign din ang mayor. Yan, binabaklas na ang ginawang checkpoint nitong grupo nila ni Dato Adlaw. Wa mo'y lugar din sa ancestralan. Di mo respeto sa tribo. Mga soldado ka mo sa income sa ancestralan.
Income sa ancestralan ang inyong gidawat. Inyong gidawat na sweldo para mag-assist kamo sa tribo. Karon mo na buhaton ninyo. Pangayo mo pasayo sa inyong pamilya, damayo ninyo. Tanggal kamo in 72 hours. Tanawon ta. Kay magpaila na ang kamatuoran, magpaila na ang Dios. Kailan ito nangyari? Parang 3 araw na siguro ito, di po ba? Pero sabi niya, ang mga pulis na ito, tanggal daw within 72 hours. Di mo musunod sa batas kung sa illegality nato. Langan pa kamo inconsistent to Republic Act 371 April 1997 na supersede na repealed ang talang batas sa civil government. Sige, kuhaan ninyo na, kuha. Kuha ninyo! Sige! Pagpaabot kamo na makulob ang inyong kaldero, pimanin ninyo. That is justice. God is justice! God is justice! God is justice! God is justice! Okay, so abangan natin ang paglabas sa warrant of arrest para sa kanila. May hinuli ng PNP na miyembro nila walang lisensya. At dito sinabi na nag-expire na umano yung sa gobyerno pagkatapos ng 50 taon. Kaya ang sinunod nila na batas ay ang batas ng kanilang tribo. Sa may pakita niya, sa may base, sa federal. So, nag-video din sila dahil gusto nilang ipakita daw sa kanilang embassy. Meron silang sariling embassy. Na sila rin ang nag-recognize. Sila ang nag-recognize sa sarili nilang batas. Meron silang sariling gobyerno. Meron silang sariling Diyos. Yung, di ba? Ano yung sarili nilang Diyos? Yung 4 umano na elemento. Tubig, apoy, lupa, at hangin. Ewan na ba yung balaod sa panggobyerno? So, yun. Wala silang lisensya na nagmamaniho sa motor. So, wala na daw. Ang sagot naman sa nitong hinuli dahil walang lisensya na dumaan sa checkpoint ng PNP, wala na umanong kapangyarihan ang batas ng gobyerno. Imagine, wala nang kapangyarihan ang batas ng gobyerno. Ang balaod sa gobyerno, lapsis na ng 50 years. Nag-expire na ang batas ng gobyerno daw. Tapos na ang 50 taon. Kumana ng 50 years. Kumana ng gobyerno, amo na sa pambalaod. Tapos na ang batas ng gobyerno. Kaya ang batas na naman nila umano ang masusunod. Amo na sa pambalaod, kaya kumana ng 50 years. Tapos na. May kontrata ba hanggang 50 years lang ang batas ng gobyerno? Sa servisyo sa panggobyerno. Dato lang mo din. Di na nato impound ini, dato may panaw nila. Okay daw ni kwantit. Ha? Ticket na naman sir. Tapos yuli na sa ilo ni lisensya. Ay ni ID. Di yuli na lisensya. Sige, video. Yuli na. So, inisyuhan ng ticket dito. Ako niya ako ng Katerana. Ako naghanap sa inyo, driver's license. Kaya ang driver's license ninyo. So, yun. Hinanap ang driver's license. At alam naman natin, pag mamaniho tayo, hindi lang driver's license, kundi yung registration pa ng motor o kaya sasakyan. Ako nga niya, yaman yung driver's license. Ako daw nga, na-violation ninyo. Diba? Kaya mo yung katungod sa land, amo yung katungod good. Pamuyaw na din ang kapagudan ng Israel. Lisensya, lapsis na. So, yun. May karapatan daw umano sila at di na kailangan yung driver's license dahil nag-expire na. Ano lang pa na sa gobyerno? Tapos na daw ang batas ng gobyerno. Amo na sa pagbalawon. So, ang masusunod, yung batas na naman nila, ang dapat umano, masusunod. Okay, tuloy natin. Diba, kasugod ng federal, pasyado ko man sa kanila. May ikaw na bibiin, may kami na mo,
Kuan kami. Kuan sa kami na namo batas. Pagpalaw sa paggobyerno namo. Kami ang luman. Oh, so gusto nila na ang masunod yung sarili nilang batas umano, no? Ang batas ng mga nitibo, batas ng mga lumad. Kami nagtrabaho. Trabaho sa Brazil. Niyagi mong gamot rin sa kala. Oh, sabi ng PNP, nagtatrabaho lang kami at dumaan kayo dito sa daan kung saan nagsagawa sila ng checkpoint. Ito kasi si Point, pila kasi Point na namo. Assented kami. Oh, sila umano, dumaan na sila sa ilang checkpoint, nagiging exempted na umano sila. Oh. So, 'yon, nagiging exempted na sila sa pagdaan nila sa ibang checkpoint pero di sila nakalusot sa checkpoint na ito. Pila na kami sa embassy. Ayaw mag-friend ko. Oh, meron lang talaga silang sariling embassy. Hindi ko mapirma. Nasa mo pirma ko. Oh, 'yon, tinitikitan dahil may violation, ayaw nilang maglagda. Oh. Pwede ganan ko magkadakop sila. 'Yon oh. Sa mga di makaunawa, kahit na yung nahuli, maaari din umano siyang makahuli din, lalo na sa mga pulis. Pwede akong makahuli sa kanila. Matulayas ko. Unay papel na ako. Oh, may papel umano siya, may papel na pwede siyang makahuli din. Balik ko na, balik ko. Oh, ito ang kanilang armas, mga itak talaga. Parang ninja, no? Oh, yun. Madali lang kasi mag-claim na kayo ang authorized. Ang batayan talaga, yung ebidensya at batas mismo. Kamukanin, sinigasuko sa iyo kanina kamo magsikuin. Oh, yun. Nagreklamo pa ang nahuli, oh. Sino umano ang nag-utos sa kanila na magsagawa ng checkpoint? Yan, inisyuhan na ng ticket citation. Yata tinanggap Gari mo ticket. Ano? Ano mo? Oo, sir. O, ilan ito sila? Tinanong ng pulis kung sino ang nagmamaniho sa isa. Ikaw may nag-drive na eh. Dahil lisensa na yun. Registro. So, yung nagmaniho, tinanong kung mayroong lisensya o rehistro. Ikaw anda kan sir, tibo ada kan ng ticket. Oo, okay. Tibo din sa kami. Dili na makaon. Ikaw may ID na ipakita. Ini yung may ID na ipakita. Ako sa'yo nag-drive ni sir, kapulit ako sa'yo kay kapulit na tamot. Ako. Ay, ikaw nag-drive? Oo, okay. Ano sir, yan sir. Sige na, basta may ID. Oo. Ambil din naman. Ba, tanggal para sa'yo. Okay. Hindi ka pa kamu tanggap, medyo rin. Oo, dinalian sa ko na mo pagkada sir. Okay, ma. Okay ra kung i-helmet ka mo, kaya ako. Ang violation nito, nakita na mo sa primero ay yung helmet. Yon. Una, violation, walang helmet daw. Ang
Baka i-argue nila, bakit kailangan pa kami mag-helmet? Sinabi ng leader namin, matigas kasi ang ulo namin. Na, nagparo ka mo naman kay Yamid yung Yamid. Kumain yung beef. Ha? Beef. Kaloka ya? Ha? Kaloka. Kaloka? Kaloka. Kailan na yung nag-fit? Si. Di. Oh, yan ang paghuli. Iwan ko kung ano ang plate number nito dahil may nakita ako sa isang video na ang plate number iba talaga, no? Iba ang plate number. Meron silang sariling plate number din. Pinutulan sila ng kuryente, pinutulan sila ng tubig. Gipot na namin. Grabe na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Bahay ni Dato Adlaw. Hindi na po guys, pinutulan na nila kasi para wala na silang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Basta gani ang internet connection putol lagi hapon. So di na karon sila- tudubantay ang Hindi na sila maka-live ngayon. Putol na ang internet nila. mga gwardiya, ang mga pulis o naman sa mga mobile force sa palibot mismo din sa area sa tribal community o tribal government of the Philippines. Then gi-look out karon sa itong mga kapulisan ang palibot sa mao nga area. Mao nga mulo usab karon sa mga apektado kay mo na-deprive ang ilang katungod ingon man sa gikuhaan sila sa mga panginahanglanon unang usa sila panawagan kay dili sa kuno makatarunganon alang sa ila. Alam mo, gikuha na sa Tubig na naman. tubig. Unsa man eh? Kuha na sa tubig. Suga, gipot na namin. Grabe na pag-discriminate ninyo sa amo, ha? Pinutulan sila ng kuryente, di na sila maka-live, pinutulan sila ng tubig. Gabi ipag yun. Unsa man eh? Kisa may nagsugo sa inyo. Ngano di man mamutugan kung kisa nagsugo ninyo? Apel ka mo sa kaso. Apel ka mo sa kaso. Kamo nga gisugo, apel ka mo sa kaso. Yung mga nagputol sa linya ng tubig, kasali daw umano sa kaso. Apel ka mo sa kaso, ha? At hindi lang yan, maliban na pinutulan sila ng tubig, linya ng tubig, yung kapitbahay nila, pinagbabawalan na din sila na mag-igib. Kaya nagpatulong sila sa pulis, oh. Na-introduce ka mo? Ang gabi. Uy, pumain na. Palihog sir eh, assist kami. Igawasin ng galon. Nalingkamot na gani kami, kay giustan kami ng tubig. Grabe pag-discriminating nyo ba? Simanin ninyo. Pero nakipag-igib lang sa kapitbahay, matapang pa rin, ano? Apel ka mo, Pilipino versus Pilipino. Apel nino kaning among ipaglaban para nito nato tanan. Dili lang ni kay para amo. Di ka mo makasabot. Sir, palihog na kung pag-alsa, sir. Malihog ko, sir. Ikaw ka, sir. Palihog. Ala, dili makuha ng mga laki nga inyo man dayong alirungan. Ipadakop man ninyo dayon. Kamu na ba, di, ganong dahil nga nadakot tong amo kauban dito, nagkabor pag tubig. Unsa man ako Ang pulis na dito ang inutusan sa pag-igib, oh. salig pa sa inyo. Gani. Ala lang sab. Ay mo alerto man dayon mo kung mga lalaki na mo diri manggawas. Mayor bitaw. Sige, padayon ka mo sa inyong kuan. Kaning tubig diri, daan na ni diri, ilala nang gikural. Daan na ning bumba.
koral, dili na tapakabuon. Di na tapakabuon sa bomba. Gisirhan nilang koral. Ingon sa gisirhan. Oh, ayan. Sinarado na yung bomba daw. Yung puso. Di na sila iigibon doon ng tubig. Yun ang problema. Parang maparalisa na yata itong kampo ni Dato Adlaw. So kung maalala ninyo, sabi ng barangay kapitan sa naturang lugar, problema talaga umano sa kanilang lugar ang grupong ito at nagiging tinik daw. So, daw na kuan balita, tinuod ma kay nanagop sa Surigao. Ini kasi sila kuan, sila mga tribal, isa sa mga tunok din sa kuan sa Sabang. Bisan mo kun hay mga tanas tao dito sa Sabang. Sila mismo ang kuan, dinhi mo naghimo ng kasamok. So, ang latag-latag ng kuan, taghimo ng barangay, kay di man makaya nga biskan imbitaw na mo sila sa barangay, dili man to kay daw maila ka ugalingon gobyerno. Inimbita na sa barangay, di naman niniwala dahil may sariling gobyerno. Yon, sabi ng kapitan. Yung mga tribal. So, ang tayo na makapon, nagtawag na ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mukuha. Kasi sila may pinakataas nato na hanapan. Ang barangay, adyan naman kayo makasis. Kung himuon nato nga doon. So, ang naitabo, lokali sila gahapon, magpapirma sila ng ila para sila ng mga papilis nila kaya sa ila kuno tribal amo doon kaya sila lagay kuno ng gobyerno kagaling ng gobyerno so naitabo iya kay mapirma gahapon namo si kita sa ng parisipan mga papilis so naitabo kaya nagwala naman nagtraffic na makainabunta nga doon so nawag na ng pulis na para ang pulis ang mo bantay nga doon kaya di naman mo kaya siguro sa barangay kaya mismo ang barangay ya na may mukuha daw na dili man mo tulay ng balaod kay ilang ang kaugalingon balaod so may tabo magpatabangay kami sa sa katasan lokal mga sila ni Mayo lumlaw sila ni si Lukban kaya natagista nila kay nabuntag pero paghahiga kung kay sa ngayan dahil ilalagay gobyerno among kuman bali dahil tagtambayan kuman ang gobyerno para sa ila amo ilang balita pero tuloy wala mo barangay dyan tuno sa lain establishment amo ila tagimo tamadlakan amok may syudad na kuan naitabo ng usul ko man ibayo man sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Yun. Ano kaya ang susunod na mangyari nito na paralisado na sila? Di na sila pwedeng basta-bastang mag-igib ng tubig sa kabilang bahay dahil sinasarado na pagkatapos sarado na ang wala nang linya sila sa tubig, wala na ding linya sa kuryente. At di basta-basta makalabas dahil may mga bantay na pulis. At inintay pa ang mga warrant of arrest na lalabas o ilabas sa korte para mahuli itong grupong ito. May nag-comment dito na feature na umano itong grupong ito sa KMGS noon. Totoo ba? So, yung sinasabi nila na ang Diyos nila ay ang apat na elemento, diyan din basta-bastang pagtatawanan lang. Dahil pag apat na elemento, ang Diyos na kinilikilala nila, lalo na kulto, tandaan natin, unang Korinto 10:20, na ang sinasamba ng mga kulto ay demonyo at hindi Diyos. At sino man na titirahin sa kanilang curses and spells, pwedeng tatamaan, lalo na pag di sila protected sa sanctifying grace. Kaya mag-ingat mga kapatid, ang daming mga lumitaw na kulto sa ating panahon ngayon. At dami na ding nadala. Isa lang ang layunin sa paglitaw ng mga bulaang mga ngaral upang mailayo ka sa tunay na iglesia. Kung maalala ninyo, noon pa man, babala na ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa San Mateo Kapitulo 24, 4, ituloy 5, at ituloy sa 11, at ituloy sa 24, ito ang babala ng ating Panginoon Jesucristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga gingat kayo at huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang nagsiparito sa aking pangalan.
na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat, iligaw kung maari pati ng mga hinirang. See? So, asan sila galing sa kapangyarihan yan? Walang iba, kundi galing mismo sa demonyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, kaya palaliman ninyo ang pag-aaral sa pananampalataya, lalo na sa mga Katoliko, dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, abangan natin kung kailan lalabas ang mga warrant of arrest sa inireklamo na grupo ni Dato Adlaw. Maraming salamat. So ayan po mga peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin, and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.